Morning walk po tayo. Thank you Lord sa inyong binigay na umaga na naman sa amin. Morning. Ayan. Okay, don't forget to thank the Lord na ginising niya kayo ngayong umaga. Always. Okay. Di ko sinasabing magpasalamat kayo sa bato ha. Sa buhay na Diyos kayo magpasalamat ulit. Nasabi ko sa inyo, talikuran nyo na yung mga Diyos-Diyosa na yan. Okay. Anytime, pwede pong dumating ang ating Panginoong Diyos. Okay. Hindi po tayo pwedeng sumamba or yumukod sa imahe or ribulto na ginawa lamang or inanyuan ng tao, sapagkat ang ating Diyos ay may tenga, nakakarinig, may mata, nakakakita. Kaya lahat ng mga kasalanan mo, alam niya yan, nakikita niya yan. Kaya kung hindi mo pa naisusuko yan sa Kanya, hindi mo pa yan hihingi ng tawad sa Kanya, lalo na yung buhay mo kung hindi mo pa nasosurrender yan. Wala kang full repentance. Oo, sabihin natin may Diyos ka nga, may tinatawag ka ngang Diyos. Ngayon, sinasabuhay mo ba na may Diyos ka? Yun ang tanong, diba? Kailangan nating lahat, okay, hindi ako exempted. Kailangan nating ipakita sa mga tao sa paligid natin na kung may Diyos tayo, kailangan ipakita natin. Okay? Kailangan natin patunayan. Kung sinasabi natin na mahal lang natin ang Diyos, pero hindi naman natin pinapakita, is useless. Okay, pananampalataya yun na patay. Okay po? Kasi po, bakit ka magiging iba kapag ikaw ay sa mundo na, tapos ikaw ay nagto-talk about God, maraming tatawa, maraming mag-isip sa'yo na parang nababaliw ka na, right? But, yun lang yung naman yung nagpapatunay na hindi ka na talaga bilong sa mundo. Okay, yun lang yung nagpapatunay na bilong ka na sa kalangitan, mga sisters and brothers. Kaya, do not be ashamed to share the gospel. Do not be ashamed to share Jesus Christ. Okay? To everyone, to every people. Okay? Dahil that's the most important thing of all. Okay? Yung malaman ng tao na ligtas na sila sa mga kasalanan nila, na hindi na yun magiging hadlang para tanggapin nila si Jesucristo. Dahil una pala, makasalanan pa lang tayong lahat, is niligtas na po tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan. Makasalanan pa lang tayo. Wala nang pipigil dahil pinadali na lang ng Diyos ang buhay natin ngayon. Okay? Pinadali na lang niya. Ang makakaalam nito, sasampalataya, maglilingkod sa Diyos, magkakaroon ng full repentance, isusuko ang buong buhay at maglilingkod sa Panginoong Diyos. Okay? Ngayon, meron pong babala sa likod nun. Sino pong magmamatigas? Sino pong tatalikod? Okay? Sino pong after makarinig ng Word of God or salvation? Okay? Hindi po magbabago ang isip kasi masyado pang busy sa life, masyado pang ayaw pang talikuran ng mga sins o mga kasalanan kasi nga medyo masarap pa, at pag hindi tinalikuran ay parang mamamatay, ganon. Kaya sabi ko sa inyo, yung mamamatay ka dito sa mundong ito is worth it kumpara naman sa Panginoong Diyos. Okay. Kasi yung kamatayan, yung ikalawang kamatayan, which is your soul will burn in hell, yun ang pinaka-worst. Okay? So po mga kapatid, so good morning po sa ating lahat, no? Huwag po nating talikuran si Lord. Kung marinig man natin ang kanyang mga salita, please po, wag nating titigasan ng ating puso, no? Dahil lahat po tayo ay may kamatayan. Lahat po tayo, ang buhay ay may hangganan lamang. At lahat po tayo ay haharap sa harapan ng Diyos. So, responsibilidad natin na i-share ang kanyang mga salita. Responsibilidad natin siyang ipagmalaki while still living in this world. Para kapag namatay tayo, we are all confident, no? Panatag tayo, secured tayo, no? Na alam natin kung saan
saan pupunta ang kaluluwa natin. Mukha mang entertainment to sa mga tao yung ginagawa namin. We are not in yung mahabol ba sa fame, sa ano ba ng tao, hindi. Kasi we are sharing the truth. And maraming galit sa katotohanan. Okay po. Kung fame to, hindi po. Una sa lahat nga, medyo nag-aano nga ako sa mga Christian influencers na di ko alam kung bakit yung mga tao na pupunta yung parang worshiping na doon sa mga Christian influencers. Imbis na doon sa Panginoong Diyos dapat, hindi sa mga Christian influencers, sa Diyos dapat yung papuri, no, at pagsamba forever and ever, amen, hallelujah. Sa Kanya dapat yung worship, no. Kaya okay yan ako sa mga Christian influencers na kapag sinasabi sila like ng idol, from the word itself, idol, alam na yan ng mga Christian influencers, no. Medyo ano na yan, yung tao kapag tinawag na yan silang idol, ano na yan, medyo tagilid na sila dyan, no. Kailangan i-point out agad nila kay Panginoong Diyos. Dahil ang idol is number one, hindi pwedeng sumamba ang tao sa idols, right? So, follow Christ lang lagi. Kami po ay ginagawa na lang namin ang aming tungkulin kasi nga may responsibilidad kami sa Panginoon. Ayaw namin magpagkita namin sa Panginoon Diyos, may pananagutan kami sa Diyos, no? Na hindi man lang namin i-share yung word of God, tinago lang namin sa sarili namin. Kinip lang namin sa sarili namin yung mga nalalaman namin. Yun lang, ayaw lang namin. At saka gusto namin ipagmalaki talaga, no, si Kristo sa buhay namin. Siya lang, no, hindi kami. Siya lang. Okay, kasi hindi ka, ibig sabihin na share kami ng word of God is banal na kami or mas better kami katulad. Pare-parehas po tayong makasalanan, no. Nagkamali tayo, gumawa tayo ng maling desisyon, gumawa tayo ng maling bagay. Naniligtas lang po tayo ng Diyos doon. Okay, so si Lord po yung tinataas dito, no, hindi yung mga sarili namin, no. Kasi kung kami nga na pinaka-worst na tao, no, pinakamalalang tao, no, inayawan na ng mundo, inayawan na ng mga tao, no, is tinanggap ng Diyos, minahal ng Diyos, no, kayo pa kaya, diba? Kung iniisip ko sa inyo is napakabuti yung tao, wala naman kayong ginagawang mali, gano'n, diba? Napakabuti ng Diyos. Okay. Kaya kung may mga kasalanan ka pang ginagawa dyan, nakatago pa dyan, eh, huwag mo sabihin, wala ka ng pag-asa. Wala ka ng kapag-asa. Kasi si Lord, siya po ay Diyos ng pag-asa. Kaya kapag may Diyos ka sa buhay mo, always yan, marami kang may pag-asa. Okay? Hindi ka mawawalan yan. Okay? And napatawad ka na kasi nga naawa at minahal sa'yo. Minahal ka ng Diyos. Okay po? Yun lang, kapatid. Ngayon, paano po ba tatanggapin si Jesus Christ? As our Lord and Savior. Simple lang, aminin mo lang, isuko mo muna ang buong buhay mo, buong pagkatao mo sa Panginoong Diyos, okay? At aminin mo na ikaw ay makasalanan, okay? Maniwala ka na siya'y namatay at muling nabuhay, okay? Para iligtas ang iyong mga kasalanan, okay? Ngayon, paghariin mo siya dyan sa puso mo, maghari siya sa puso mo. Separate video na lang yan. Ito lang muna sa ngayon, mga kapatid. God bless you. Always remember that Jesus loves you. Please share the video. Share the video. I repost the video and share the video. Yun lang. And thank you and God bless you.